Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ganda nga po, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong link si Dr. Irene Lim sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede po ninyong balikan dito, no? And ang tatalakayin po natin ay tungkol po sa kumain ng tama. Okay. So, of course, lahat po tayo, lalo na ho sa panahon ngayon, ang tao ho sinasadyang mag-diet. Kasi ho, kung hindi sasadyaing mag-diet, yung natural, kung susundin ng tao yung natural niya appetite, lahat ho ng tao tataba. Hindi ho katulad nung unang panahon, hindi naman ho nagjejeta ang mga tao pero nasa ideal body weight at slim ang mga tao. Simula ho nung naglabasan na itong mga fast food, processed food, no? Bakit ho kaya nakatataba itong mga to? Dahilan po sa pagka itong mga fast food na to, puro adulterated no? And actually, kumain din ho kayo sa labas kahit na nga po hindi fast food. Halos lahat po yan dumaan na ho sa microwave. So isipin nyo ho kahit yung mga a la carte, no? This take 15 minutes para iserve sa inyo yung pagkain. Gaano ho kabilis na ipe-prepare yung food kung hindi ho yan na microwave. Minsan ho yung iba dyan dati ng luto Idadaan lang ho sa microwave para mainit ho, masarap, no, sa panglasa ninyo. And also yung tinuto ho yung, 'di ba, para ho lumambot. Kadalasan ho fast food, kaya hindi fast food. Basta restaurant ho, dumaan na ho sa microwave. Now, ano naman ho kung dumaan na sa microwave? Di ho ba ilang beses nating napag-usapan na ang pagkain hong dumaan sa microwave ay wala na hong sustansya. Patay na ho yung nutrition niyan. Kasi ho, umabot ho sa pati ho yung chemistry ng gamot. Kung ilang carbon atom yan, kung kailang hydrogen yan, kung ilang chemical bond yan, wala na ho, sira na po lahat yun. Kaya nga yung chemistry mismo ng pagkain sira na ho. So, may radiation pa, wala pang sustansya. So, ano ho ang effect sa katawan ng tao? Tataba po ang tao. Bakit? Kain ka ng kain. Kakakain mo lang, after 1 hour, 2 hours, gutom ka na naman. Bakit? Kasi ho, pagkakain natin, galing ho sa ating sikmura, hinihintay ng cells natin yung sustansya. Nabigyan mo siya ng nutrition galing dun sa kinain mo. Kaso nga po, zero nutrition. Kasi nga ho, deads na lahat yung laman ng pagkain na dinaan mo sa microwave or na-process na hong food. Wala hong nakuhang sustansya, nabusog ka lang. Oo, nabusog ka. Kasi yung bulk nung kinain mo. But pag inabsorb na ho, tinunaw na yon, wala naman ho palang nutrition na nakuha yung ating cells. Mas wala hong sustansya yung kinakain ninyo, mas mayat maya ho, gutom kayo. At mas madali kayong magutom. Kaya nga ho, yung taong nagjujuicing, kumpara nyo ho sa taong kumakain ng solid foods. Yung isa, halimbawa, puro juicing siya maghapon, di siya kakain ng solid. Mas mauuna hong magutom yung kumakain ng rice and viand or ulam. Yung naka-juicing po, hindi pa gutom. Pero ho, wala siyang solid na kinain, puro juice lang ho. Bakit to? Sa isang basong juice ho na pinagsama-sama yung iba-ibang gulay at prutas,
ang dami hong sustansya ang nakuha niya para niya mapuno ang isang baso. Busog na busog ho yung cells niya sa vitamins, minerals, phytonutrients, lahat po, no? Samantalang ho yung kumain ng solid na rice and ulam, protein and carb lang ho, walang masyadong vitamins and minerals na nakuha. Kaya ho ang mga tao ngayon, lahat halos tumataba. Kasi ano ho ang kinakain? Cakes, pastries, donut, pizza crust, lahat po ito ay gawa sa ano? Refined white flour products. So, ano naman ho kung gawa sa puting harina? Wala na ho kasi siyang sustansya. Kasi ni-refine na siya. Pati ho bigas, asukal, lahat ho ng puti. Bigas, asukal, tawag dito, basta ho yung mga yan. But ginamit ho yung word na refine, kahit ho sa asin, no? Tinanggal na ho yung ibang part, yung outer part and yung inner part, wherein nandoon ho yung protein, fiber, vitamins, and minerals. Ang itinira lang ho yung middle part, which is ang laman ho noon is what? Starch. So starch, when you metabolize it, is what? Sugar. Lahat ho gawa sa refine na puting harina, wala na hong ibang sustansya kayong makukuha dyan kundi sugar or asukal. Now, biruin nyo ho, yan ang content ng lahat ng kinakain nating cakes, pastries, cookies, lahat ho ng masarap. Kasama ho ang tinapay dyan. Kay ensaymada yan, kay mamon yan, lahat ho yan gawa sa refined white flour products. Kaya ho yung sa bigas tayo, yung refined white rice, mas nakakatabaho kaysa yung galing sa probinsyang bigas na hindi ho ni-refine. Kaya sasabihin, bakit pag nung nandun tayo sa probinsya, kahit 2 cup of rice kainin ko, hindi ako tumataba. Dito, 1 cup of rice lang, parang ang taba-taba ko na. Kasi ho, ni-refine na yung dito. Puro sugar ho ang laman. While yung galing ng probinsya, complete food pa ho yun. Kaya ho, lesser ang sugar. So dahilan ho dyan sa refined white flour products na yan, nagawa ho sa puting harina, na halos yan hong nakapalibot sa atin, sa mga kinakain natin, nagtatabaan ho ang mga tao. So number 1 na mangyayari sa mga kumakain, obesity. Yan ho ang reason kung bakit halos lahat ng tao ngayon, kung hindi ho magre-reduce at magpipigil ng appetite, tumataba. Number 2, pagkatapos nyo hong maging obese, ano hong mangyayari? Diabetes. Kasi ho, tataas yung asukal. Number 3, pagka ho, syempre may diabetes, may obesity, may tendency hong magkaroon ng depression ang tao. Kasi nga ho, di na siya makapanamit ng gusto niyang damit. Dati maganda siya, nakakasunod sa uso. Pagka ho mataba ka, wala kang maisuot. Pagtingin mo ho sa salamin, mata-turn off ka sa sarili mong katawan. Wala na hong mag-fit sa'yo ng maayos. And number 4, you are also prone to cancer. Why? Ang cancer cells, mas marami ang receptor site for sugar than a normal cell. Kung puro sugar ang kinakain mo, mas mafe-feed niya yung cancer cell kesa sa normal cell kasi mas maraming receptor site for sugar ang cancer cell. Ganun po yun, no? Lahat ho ng sakit kumakapit sa tao pagka obese ka na. Kaya lahat ho ng tao, ang interesado sila, ano yung pagkain na nakakapayat at ano yung pagkain na nakakataba. So, minsan ho kasi walang ka-idea ang tao. Kaya ho, eto na, nauso na ang keto diet, nauso na ho ang intermittent fasting, at kung ano-ano po, South Beach diet, na i-deliver ka ng food which is not good because babawasan ho nila ang carb mo, bubusugin ka naman ho nila sa protein. Hindi naman ho masyadong gulay, more on meat. So nabusog ka because of meat kasi nilesen yung carbohydrates. Mas maganda ho yun kung ang itinaas doon yung gulay. Kaunting protina, kaunting carb, wag ho doon sa meat. Kasi ho, ma-overwork ang kidney kung everyday high meat diet po. Keto diet, mali rin po, no? Hindi, you cannot go for life ng keto diet. Matagal lang ho ang 1 year dyan sa inyo. Hindi ho yan healthy na lifetime.
Intermittent diet, hindi rin po. Kasi magkaka-ulcer, gastritis, gallstone po kayo. Bukod sa iba pang side effect ng pagpapalipas ninyo ng gutom. Mas maganda kung magkaroon tayo ng knowledge, then wisdom sa mga pagkain para alam natin ano yung nakakapayat at nakakatabang pagkain. So yung proper choice of food na hindi natin kailangan ng mga artificial kind of diet para lang pumayat. Okay. But of course, ang number one nakakataba, of course, carbohydrates, which is rice, tinapay, pansit, yung mga bihon, lahat ng klase ng pansit. So, pati yung mga, lahat din klase ng tinapay. Lahat yan nakakataba kasi carb. Kung ang pagkain mo, rice, ang ulam mo, pansit, ay, pareho carbohydrates yun, wala kayong protina. Tataba kayo, no? So, number one, gulay at ensalada. Mababa kasi ito sa calories and masustansya. Kasi mataas sa fiber ang gulay at nakakabusog. Ayan pwede nyo yung idagdag kasi masustansya, low calories, and healthy siya. Yung suha at grapefruit, ayan, may taglay kasi yan na acid na nakakabagal ng digestion. Siyempre pag nakakabagal ng digestion, mas matagal kayong magutom uli. So, mas pwede kayong, hindi kayo kain ng kain. At konti lang makakain ninyo, no? Apple, mansanas, very good yan na pampapayat because may pectin yan na nakakababa ng kolesterol. So, yung pectin nandoon sa balat ng mansanas. Kaya hanggat maaari meron kayong ozonizer machine para yung mga katulad ng apple na ang pectin nasa balat, pwede hindi nyo na balatan. Kasi malinis na yan pagka idinaan nyo yan sa ozonizer machine. Plus, ang calories po ng mansanas is what? Mababa lang siya. Nasa mga 35, basta less than 50 ang calories ng isang buong mansanas. Peras. So, napaka-masustansya din nito. At katulad ng mansanas, low calories lang po ito. So, below 50 din po ang isang peras. At mayaman ito sa fiber, maganda din ito sa pagdumi ng tao, no? And itlog. Itlog kung basta wala kayong high blood at mataas na kolesterol. Ang protein ng itlog, yung puti. So, yung egg yolk nandoon ang kolesterol. So, puti kahit na sino pwedeng kumain. Yung egg yolk, malasado lang po dapat. Or, kung may high blood, diabetes kayo, pwede wag nyo nang kainin. But, kung hilaw yung itlog, okay lang po. Kasi, hindi oxidize yung LDL or bad cholesterol na makukuha ninyo sa egg. Saging, okay pampapayat yan kasi napakasustansya po niyan at nakatutulong yan, yun nga sa may ulcer at sa nag-e-exercise. Kasi yung potassium, di ba, pag excessive yung sweating natin, sumasama ang potassium. Kaya minsan after exercise nakakapanghina. Kaya saging ang kinakain para ma-replenish yung potassium, which is mataas ang potassium sa banana, no? And nakakatakip sa mga sugat at gasgas ng arteries, arteries stomach, ang banana. Kaya madali gumaling ang may gastritis at ulcer. Beans. Ang mga beans mayaman yan sa protina at vitamins, no? Yun na nga po, no? Kaya lang kung kayo mataas ng uric acid, medyo kaunti lamang po kasi karamihan sa beans mataas sa uric acid, no? Suka, no? Hindi lahat ng suka, yung apple cider vinegar po. So, pag uminom kayo ng isang basong tubig, lagyan nyo ng 2 kutsarita, 2 teaspoon ang isang baso bago kumain ay nakakapayat.
Mag-ingat lang ho kung medyo acidic kayo, medyo caution po, no? Pero isa ho sa pinaka-healthy suka is what? Apple cider vinegar, no? And green tea. So nakakabawas ho ng fatty liver. Marami ho kasi itong antioxidant na laman, no? Brown rice and wheat bread. Kaya lang ho, kung mataas ang uric acid ninyo, then wheat bread is also not advisable. Sa regarding rice, better po ang brown, red, and black. Alin ho ang pinakamaraming fiber? Yung mas black. So black, pinakamarami. Susunod ho yung red, susunod yung brown. Malaking bagay ho sa may diabetes yung mag-shift kayo from white rice to brown, red, or black rice. Kasi nga ho, yung white rice is what? Refined na ho yung white rice natin. Pag sinabi natin refined, wala na hong ibang sustansya kung hindi asukal. Samantala hong yung brown, red, and black rice, complete food pa ho yan. Nandiyan pa ho yung outer and inner layers. So nandiyan pa ho yung protein, fiber, vitamins, and minerals. So kanin nyo pa lang ho, complete food na siya. And yung mga high fiber cereals, okay din po, no? And of course, fish, yung mga matatabang isda ho, because makakakuha ho kayo ng omega-3 fish oil, which is very healthy for the heart and nakakababa ho ng cholesterol. Yung chicken and turkey na walang balat. Among the meat, chicken and turkey ho ang pinakamababa sa fats kumpara ho sa ibang klase ng meat like pork and beef. And sa karne ho, laging lean meat lang and paminsan-minsan lang, twice a week. Tanggalin ho lahat ng taba sa karning baboy at baka bago ho pa lutuin. Para ho yung sabaw ninyo o sarsa ninyo hindi ho pamamahaya ng mantika. And of course, tubig. Yung pag-inom ho ng tubig before you eat ay nakabubusog. Nakaka-occupy ho yun ng space sa ating stomach para ho makabawas sa space for food. And of course, wala hong calories. And nawawash out niya ho yung acid sa tiyan at iba pa hong toxins, no? And ito naman hong kanina ho, yung mga nakakapayat na food, right kind of choice of food. At ito naman hong babanggitin natin, yung mga hindi ho healthy at nakatatabang pagkain. Of course, nangunguna ho ang mga fried foods. Dahilan ho sa mataas ho ito sa taba at mantika. Now, regarding oil, pinaka-healthy oil ho for cooking is coconut oil. It is because siya ho ang may pinaka-stable na chemical structure when you heat it. Some are saying it is olive oil. But yung ginawa ho kasing study sa olive oil is hindi ho sinubject sa heat. Ipanluluto nyo nga po bakit kayo gagawa ng study na hindi nyo naman sinubject sa heat? Kung hindi ho sinubject sa heat, mas healthier ang olive oil. But we are talking about panluto na oil. So, syempre, yung pinaka-stable ho ang chemistry, yun ho ang better. Kasi ho, pag nainit yan, kailangan yung chemistry niya hindi masisira. Wala hong pinag-iba doon sa kaya natin ibinabawal yung paulit-ulit na paggamit ng mantika. Kasi ho, nasisira na yung chemistry ng oil. Pag nasira ho ang chemistry, magiging ano po siya, cancerous. So, mantika mo pa lang, cancerous na, ayun. Siyempre ho, yung mga nagtitipid, inuulit-ulit nga ho ang mantika kasi napakamahal nga ho ng mantika. So, in short, yun ho ang agony ng pagkain sa labas. Siyempre ho, yung mga commercial na, lalo na ho, pinirito. So, hindi nyo ho alam kung ilang ulit na hong pinagprituhan yung mantika. Number 2, hindi nyo nga ho alam kung yung oil, kahit bagong gamit pa lang yung mga binili lang ho sa palengke na purified oil na rin ho yun. Ibig sabihin, gamit na ho siyang oil, sinala lang ho para pumuti uli
At yun, ibebenta ho nila yon sa market sa murang halaga. So, pero yung binibili mo, used oil na po yun, sinala lang. Ang isa pa hong danger right now, meron na hong hindi na ho mano-mano na pag-purify ng oil, pag-filter. Meron na hong machine that can filter and make your oil new again. So, yung mga malalaking company ho, like itong mga nangungunang fast food natin, they can afford to buy this kind of oil. So, malaki ho kasi ang matitipid nila kung ipupurify ho nila lahat ng oil nila because they can afford to buy this machine. Hindi nyo na ho alam kung yung ginagamit is used oil o bagong oil. Kaya ho, walang pinakamaganda yung kumain kayo sa sarili nyong bahay at alam nyo ho na ang ginamit ninyong mantikang pangprito ay bagong oil, hindi ho sinalang oil. Wag na wag ho kayong bibili ng mga mumurahing mantika na yan sa palengke. Wag na wag ho kayong paulit-ulit ng mantika dahil lang sa cancerous. Nagtitipid ho kayo sa mantika, pag nagka-cancer ho kayo, hindi ho babuhay ang kapalit dahilan lamang ho sa mantika. Kasi hindi naman ninyo once gagamitin lang yung mantika eh. Once in a while, palagi ho kayong gumagamit ng mantika. At kung ugali nyo na ho na gumamit ng murang mantika sa palengke, tas paulit-ulit nyo pang gagamitin, ano na po. Kahit kumain kayo ng healthy, yung mga pinag-usapan nating healthy foods, kung pagdating ho sa mantika, used oil ang gagamitin ninyo, and paulit-ulit, doon ho kayo madidisgrasya sa cancer. Yung mga donuts and pastries, ayan, mataas ho ang calories at asukal. Yung mga candy, chocolate, at lahat ho ng matatamis, mataas ho ito sa asukal at calories. Bukod po doon, subukan hong kumain ng 5 to 6 times a day sa isang araw, pakonte-konte pero madalas. At isang mansanas or saging, pwedeng merienda na. Pero saging is a no if you are diabetic. Apple is a yes if you are diabetic. Kasama ho ang regular na exercise. Piliin ho natin ang mga nasabing healthy foods na nakakapayat. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene. Dr. nung ni 1138. Good PM, natakot ako sa narinig ko sa inyo, gumamit po ako ng babaeng mahigit 4 taon na nakalipas. 33 years old po ako noon. Possible po ba magka-AIDS? HIV ako, wala naman akong kakaibang nararamdaman. Okay, so kailangan ho linawin natin kung ano yung HIV at ano yung AIDS. Pag HIV ho, infected pa lang kayo ng virus, wala pa ho talagang symptoms yan. So AIDS ho, after 5 to 10 years, saka ho kayo magkakaroon ng symptoms. So right now, kung wala kayong signs and symptoms, pwede ho kayong HIV positive pero wala pa kayong AIDS. Okay. So, naintindihan nyo? So, right now, dahil wala pa kayong symptoms, sigurado kung wala pa kayong AIDS. Pero para malaman nyo kung HIV positive kayo, kailangan ho magpa-HIV test kayo. Kaya nga ho, wag na ho gumawa ng ganyang practice dahilan sa, ayun nga po, hindi nyo malalaman unless magpa-test kayo. So, wag ho sa symptoms dahil wala ho talagang simptomas ang HIV positive pa lang. No? So, pag AIDS syndrome na ho kayo, saka pa lang kayo magkakaroon ng mga simptomas. So, ayun tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, everyday ho, bukas ang clinic, pati na rin Saturday, Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia or asymptomatic pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho dun sa wala namang karamdaman at gusto lamang magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip that is available for everybody. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapon ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa inyo ang katotohanan. Salamat.